times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. Amen. What a great song. Amen. Ako po'y naniniwala na kapag ka ang tao talaga ay punong-puno ng mensahe ng Panginoong Jesucristo, masaya talaga. Because we believe that Jesus alone can satisfy. Amen. All right. Meron tayong magandang pag-uusapan ngayon at ako'y naniniwala na kaninang umaga ay meron tayong natutunan. Amen. And tonight, I'm going to talk to you about developing a good spirit. Developing a good spirit. Shall we all stand, please, and turn your Bibles in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, we'll begin reading from verse number 14 down to verse number 17. 2 Timothy. You got it, say aloud, amen. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tayo sa daling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa presensya ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang inyong mensahe ngayong gabi. Kayo po manguna sa amin. At humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang po namin. Nawa po, Panginoon, makita po ng inyong mga anak ang kasiyahan ng pamumuhay araw-araw, oras-oras, week after week, month after month, year after year, and until your glorious appearance, O God, makita po namin sana na kami masaya, na kami nabubuhay in a good spirit. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, you may be seated. Are you ready now? Isa sa problema or sa mga problema ng mga Kristiyano ay yung palagi siyang nagpuposes ng bad spirit. Sabi ng iba, Pastor, yung Kristiyano ba ay pwede pa rin magkaroon ng bad spirit? Absolutely yes, and always. In fact, bad spirit is a result of maintaining a good spirit. Are you with me? Some think that they can maintain a good spirit, but no one can maintain a good spirit. I said, bad spirit is a result of maintaining a good spirit. Because no one can maintain a good spirit. You are to develop a good spirit, and if you don't develop good spirit, then
you will have a bad spirit. Maraming nakala nila, kaya kong mag-maintain. And maintaining a good spirit, they think that they can maintain a good spirit if you know doctrines, or if you preach or study the whole doctrine or basic doctrines in the Bible. Hindi totoo yan. Sabi nila, pagka ako'y na-save na, na-baptize na, nagso-soul winning na ako, alam ko na itong doctrines of election, doctrines of repentance, doctrine of eternal security, doctrines of all, lahat na sinasabi ng Biblia, then I think I am in good shape. I can maintain a good spirit. Now listen, you can maintain a good doctrine, but you cannot maintain a good spirit. You might maintain a good doctrine, a good teaching in the Bible, but you cannot maintain a good spirit. Because good spirit is always being produced by developing a good spirit. Are you with me? Now, ngayong gabi, pag-uusapan po natin kung paano po magde-develop ng good spirit. Again, tanggalin nyo na sa mind nyo na you can maintain a good spirit. Hindi kumo ikaw ay nagso-soul winning na, you can maintain a good spirit. Hindi kumo ikaw nakapag-graduate na ng Bible school, you can maintain a good spirit. I said, good spirit is produced by developing a good spirit. By constant developing a good spirit. Pero paano yung mag-develop ng good spirit? Yan ho ang dapat nating matutunan. Now, first of all, gusto ko pong makita ninyo, if you're going to study the book of 2 Timothy chapter 3, you will find out that dun sa unang sa first verse down to before you come to verse number 14, makikita niyo po dun yung mga klase ng kasalanan. Okay? Like lovers, male lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fairs, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, that's it, having a form of godliness but denying the power thereof. You see, now you can see this, mga kapatid. Makikita mo to doon sa mga nagsasabing nagmi-maintain ng good spirit. They have a form of godliness, but the spirit is not in them. They're having a form of godliness, but denying the power thereof. Marami hong biblical pero hindi spiritual. At maraming spiritual pero hindi biblical. Now, in this passage, ang unang-unang makikita natin, yung klase-klase ng kasalanan. So that the first thing, if you are going to develop a good spirit, the first thing that you have to realize is that an act of sin is a culmination of an event or a combination of events. Okay? Now, so makikita po natin na ang kasalanan, ibig sabihin, na-attain mo yung highest point. That is culmination. Na-attain mo yung highest point. Hindi mo, it is the act of sin. The act of sin. You see? Now, culmination yun ng mga event or ng event. At yan ay combinations ng mga events. Yan ang tatandaan po natin. Because bago tayo mag-develop ng good spirit, kilalanin muna natin yung kasalanan natin. You see, hanggat hindi mo nakakonfront yung iyong kasalanan, kapatid, hanggat hindi mo nakikita yung iyong kasalanan, hanggat na hindi mo nakikita yung sarili mo na ikaw ay nakarating na attain mo yung highest point of an event or bad event or a combination of events, no?
hindi mo makikita na kinakailangan mayroon kang i-develop or hindi mo makikita na ikaw ay wala pa doon sa good spirit because you always think that you are in good shape or good spirit. You see? Now, so dapat makita mo muna ito and confront your sin. Confront. Tignan mong mabuti yung sarili mo. Harapin mo yung kasalanan mo. Aminin mo yung kasalanan mo. Now, think about this, brethren. You know this story, kaninang umaga ay tinalakay ko po yung buhay ni Amnon. Nakita nyo kung paano gradually nagwakas sa pangre-rape si Amnon. And then I want you to turn your Bibles para makita naman natin yung buhay ni Absalom. Again, huwag niyong kakalimutan that an act of sin is a culmination of event. Tingnan niyo po ito. Now, sabi ko sa inyo kanina, ito pong si Absalom, ito po'y half-brother ni Amnon. Ang talagang kapatid niya ay si Tamar. Alright? Nagalit siya kay Amnon sapagkat ni-rape ni Amnon yung kanyang half-sister, si Tamar. Alright? Then, sabi niya sa kanyang sister, maghinahon ka sapagkat kapatid mo yan, pabayaan mo na lang. Pero alam ni Amnon or alam ni Absalom kung ano ang nasa isip niya. Okay? And then, nagkaroon ng plano ngayon. By the way, yung bad spirit is an evil spirit. Alright? It will always lead you to evil spirit. At ang sabi ko sa inyo kanina, pag yan ay naging act of sin, it is the combinations of events. Alright? Now, huwag niyo kakalimutan yan, mga kapatid. Okay? Now, itong si Absalom, pagkatapos ma-rape itong si Tamar, you turn your Bibles now in the book of 2 Samuel chapter 13. 2 Samuel chapter 13 and verse number 23. Now, before I read this, I want you to open it in that passage para makita nyo. All right? You got it? 2 Samuel chapter 13 in verse number 23. Now, the Bible says, you there? And it came to pass after what? 2 full years. 2 full years. That Absalom had sheep shearers in Baal Hazor, which is beside Ephraim, and Absalom invited all the king's son. And now, verse number 28, para mabilis po tayo. Now Absalom had commanded his servants, saying, mark ye now, when Amnon's heart is merry with wine, and when I say unto you, smite Amnon, then kill him. Fear not, have not I commanded you? Be courageous and be valiant. Now, hindi ba mga kapatid, ito'y plano? Ito'y plano. You see, and it happened na noon ngang lasing na si Amnon at nag-i-enjoy na yung mga anak ni David. Now, dumating na itong kanyang sheep shearer. And then, nung dumating na po ito, anong ginawa niya? Nung sinabi niyang, alright, kill him. And he killed Amnon. He killed Amnon. Now, ito po'y plano, mga kapatid. Now, that's why the act of sin is a culmination of event. Attainment ng highest point na, yun na ho yung act of sin. Kaya ang sabi ko, mga kapatid, ito ang gusto kong makita nyo rito. Alright? Bago dumating yung act of sin, may mga proseso. Ilagay ninyo sa isipan nyo, it is a combination of events. Okay? Combination of events. Now, sinasabi ko muna ito sa inyo, sapagkat mamaya ituturo ko sa inyo yung pag-develop ng good spirit. Now, ang unang-unang, kaya ko ipinapakita sa inyo ito mga kapatid, para makita nyo rin
na yung evil spirit is also a developed bad spirit. Nakuha nyo? Ito ay developed din na bad spirit. So kaya nga dumarating doon sa evil, masama na ng masama sapagkat na-attain na yung highest point ng kasalanan. It is the act of sin now. Alright? Now, napakahalaga na malaman nyo ito sa una. Now, just like this, just like Absalom. Nung si Absalom, hindi niya pa wala pa siyang, walang kaalam-alam si Tamar, walang kaalam-alam si Amnon, walang sino mang nakakaalam na si Absalom ay maghihigante laban kay Amnon. But in this case, na-develop ito sa mind ni Absalom na papatayin niya si Amnon. Kaya dumating after, look at this. Ito ang magpapakita na ito'y plano, mga kapatid. After 2 full years. Eksaktong 2 years. That's the plan. That's the plan. Kung hindi ito aksidente, maaaring nasa gitna lang ito. O kung ito'y aksidente, kung wala ito sa plano, mga kapatid, maaaring hindi ito sinabi ng Bible na 2 full years. The Bible emphasized the full years, 2 full years. Why is that? Because Absalom planned to kill Amnon. So it is the act of sin. When Absalom killed yung kanyang tauhan, of course, sa kanyang responsibility, he's responsible for killing Amnon. Bagamat physically ay hindi siya ang gumawa. But listen, ang gusto kong makita nyo rito is, yung sin mismo ay dinidevelop din. Now, kung yung kasalanan ay nadidevelop, mga kapatid, pwede rin mag-develop yung good spirit. You see? Now, bakit ang lagi po nating nakikita, may mga tao na pasama ng pasama. Now, notice what the Bible says here. Before, let's go back to the book of 2 Timothy. The book of 2 Timothy. All right? Verse number 2. Chapter 3, verse number 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and holy, without natural affection, and so on, and so on. And then hanggang sa dumating tayo doon sa having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away. Kasi sa makikita nyo, yung mga kasalanan na napuproduce dito, mga kapatid. Yung mga kasalanan na nagagawa ng tao. And also the Bible says, yung mga masama ay lalong magpapakasama. You see? At yung mga mabuti ay lalong magpapakamabuti. Now think about yung development ng bawat bagay. Negative and positive. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, no one can maintain and no one will maintain. Because bad spirit is a result of maintaining or undeveloped good spirit. Nakuha niyo po, bad spirit is a result of undeveloped good spirit. Okay? Now, so makikita po natin, ang bawat tao po rito, mga kapatid, akala nila makapag-maintain sila. But listen, kaya nga ho, mga kapatid, ang isang tao na akala mo, makakapag-maintain siya by keeping bitterness in his heart, you cannot make it. You cannot do it. Kung meron kang bitterness sa iyong puso, kung meron kang tinatago sa iyong isipan, kung meron kang itinanim sa iyong isipan, remember the principle. What is the principle? Kaninang umaga na binanggit ko sa inyo. Okay? Now, you will fulfill the desires of your mind. That's always the case. Na pagka tinago mo yan dyan, mga kapatid, reflexive, yung iyong mind lagi. Laging magtatrabaho yan. Laging merong action yan. Laging merong gagawin yan.
You see? Now, in this case, mga kapatid, we have the same thing. Kapag ka ang Kristiyano nagtago, sasabihin mo, well, okay lang ako. Well, ang tanong ko mga kapatid, kung okay ang isang Kristiyano, bakit hindi ka pa rin marunong makibagay sa kapwa mo Kristiyano? Kapag ka ang Kristiyano mga kapatid, nagkaroon ng problema sa kapwa niya Kristiyano at hindi siya nakikibagay just like the way before, then sasabihin ko po sa inyo, meron pa rin siyang bad spirit, and the worst is that bad spirit will also develop. Pagka minintain mo yung bad spirit na yun, nagde-develop ka ng bad spirit, and before you know it, meron ka ng evil spirit. Iba ho yung bad sa evil. Evil is planned, just like what he did. Evil spirit is planned. Plinano mo. You see, do you understand na maraming mga Kristiyano nagpaplanong siya ay hindi makipag-fellowship sa tao, sa kapwa niya Kristiyano? Do you understand that? Brethren, that is evil. Are you with me? Are you listening to me? Pagka nag-decide ka, kapatid, na hindi ka makikibagay, hindi ako ayokong kasamahin siya. If you decided not to be with him, now listen, that's evil. That will lead you to evil. Okay? Now, babalikan ko po yan mamaya. Kasi alam ko na ang question niyo. Paano yung hindi mo talaga kayang bagayan? Ano gagawin ko? That's why every Christian should develop a good spirit. Why in the world you cannot develop a good spirit if you can develop a bad spirit in you? Huh? Eh, pwede ka nga mag-develop ng bad spirit. Bakit hindi ka makapag-develop ng good spirit? I hope everybody's listening to me. The truth is, there is pride in you na nagko-control sa sarili mo not to be with him, not to be with her, not to be anybody na hindi mo kayang kasunduin. Oh yeah. Now, kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang pinag-uusapin natin is to develop a good spirit. Now, paano? Okay? Now, eto na ngayon. Simple lang to mga kapatid. Now, let's go to the passage here in verse number 14. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Now, ang natutunan ko po dito mga kapatid sa talatang ito, makinig kayong mabuti. Kung paano ma-develop yung good spirit is, don't stop to learn. Never stop to learn. Do you understand? A lot of people, they think they can maintain a good spirit. That's why they stop learning. They think, alam na nila ang lahat. Alam na, marami na silang alam. Akala nila, well, alam ko na yan. Well, alam ko na yan. Alam ko na yan. So they stop learning. And when you stop learning, that's the time that you also stop developing your good spirit. Now think about this. Papakita ko po sa inyo rito sa sinabi po ni Paul. I hope I'm preaching the Word of God. Now, verse number 10. Tandaan niyo po ito, may verse number 9, may verse number 1 to 9. Bago nangyari po ito. Now, here's what the Bible says in verse number 10. But thou wast fully known my what? Doctrine, manners, or manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. All the Lord delivered me. Now, do you think the Apostle Paul will overcome or overcame this kind of persecutions, lahat na itong sinabi niya rito, by having a bad spirit? No, the truth is, the fact that you are having a bad spirit, you're not overcoming anything. Wala kang na-overcome. Pag meron kang bad spirit, wala kang na-overcome.
Brethren, please open your hearts tonight. Open your hearts. I'm here to help you. Wala na magsasalita sa inyo ng ganito, kapatid. Pag hindi pa kayo sumuko ngayong gabi, wala nang magsasalita sa inyo ng ganito. I don't know. You think your books can help you? Huh? Listen, I'm preaching the Bible. Here is the Apostle Paul. Sinasabi niya, you know my life. You know the manners of my life. Sabi niya, alam niyo yung sistema ko sa buhay. Alam niyo kung paano ko na-overcome. And all of this, by God's grace, God delivered me. Do you think si Apostol Pablo ay ma-overcome niya yung kanyang persecution, yung mga pangungutyan ng tao sa kanya kung meron siyang bad spirit? No. Bakit mga kapatid? Si Apostol Pablo, lahat ng dumarating sa kanya na kalaban na hindi niya nagugustuhan, na inaakala niyang hindi niya makakasama, yun ang isang paraan para siya'y mag-aral uli na ma-overcome niya. It's a part of his training. Every difficult thing for the Apostle Paul is a part of his training. And listen, he got to overcome it. He's got to overcome lahat ng mga persecution, lahat ng ayaw niya, lahat ng hindi niya nakakasama. Sabi ni Paul, kinakailangan ma-overcome ko ang bagay na ito. And he did. By what? By learning. By learning. Alam niyo kapatid, makinig kayong mabuti. Maraming mga Kristiyano, nakala nila, pag marunong na sila sa iba, tingnan niyo, ang problema mga kapatid, alam niyo kung sino? Yung mga tatagal ng Kristiyano na hindi na lumalago, yun ho ang mga merong bad spirit. Come on now, come on now. Bakit merong bad spirit yung mga tatagal ng Kristiyano? Kasi tumigil na silang matuto. Hindi na sila tumatanggap ng katuruan ng mas bata sa kanila. In fact, itong warning ko sa mga Bible student, huwag kayong masyadong mayabang sa inyong natututunan. Sapagkat pag naging mayabang kayo sa inyong natututunan, yun ang magpapatigil sa inyo ng pag-aaral para matuto. At pag natigil kayong matuto, tapos na rin ang inyong pagkakaroon ng good spirit. What I'm trying to tell you, brethren, is as you learn, I don't care if you're a teacher or a preacher or a pastor. Ako nga ho, pastor na. Araw-araw nag-aaral ako ng Biblia. Kinakailangang matuto pa ako. Bakit? Pag tumigil din ho akong matuto, hindi ko madidevelop yung aking good spirit, and bad spirit is always a result of undeveloped good spirit. You think sometimes, pagka mas may alam tayo kapatid, ang alam natin ng good spirit is, mas marami tayong alam kaysa iba. Yan ang alam natin ng good spirit. Pag nagtuturo tayo sa iba, we think that we are in good shape. We think that we are in good spirit. Now, do you understand mga kapatid kung bakit yung mga batang Kristiyano, sila yung merong mga mapagpakumbabang puso, mapagpakumbabang pag-iisip, maayos na pag-iisip, wala hong mali siya ang kanilang iniisip? Alam niyo kung bakit? Sapagkat nasa proseso sila ng pag-aaral. Now, I'm not trying to condemn those old Christians here, pero aminin ninyo na kayo yung mga may bad spirit dito, most of you. Saan natutunan? Paano tayo nagkakaroon ng good spirit? Paano natin dinidevelop? Keep on learning. Kapatid, hindi pa tayo pwedeng maging marunong, mas marunong kay Timothy, kay Paul. Now, do you understand kung sino ang pinagsasabihan ni Paul dito? Who do you think? Sino? Timothy. Anong sabi niya kay Timothy? And that from a child. That from a child thou was known fully the scriptures. But all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for correction, for reproof. And what's the Bible says in verse number 17?
that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Talking about the good spirit. Pag hindi mo na tinanggap yung pagtuturo ng salita ng Diyos, well, maaari sabihin, well, tapos na ako ng Bible school. Everything is fine. No, everything is fire. To be honest, brethren, mas igagalang ko pa yung hindi dumaan sa Bible school at ngayon tuloy-tuloy ang pag-aaral kaysa nakatapos ng Bible school na mayabang na sasabihin niya, hindi ko na kailangan niya. Huwag mo na akong turuan. Tapos na ako ng Bible school. Mas irerespeto ko pa ang kaliligtas lamang at kababaptize pa lamang kaninang umaga na patuloy at merong zealousness, merong desire na matuto salita ng Diyos, merong desire na mag-soul winning, mas paborang ko pa at naniniwala ako, mabibless pa ako sa isang Kristiyano na katatapos lamang magbalikatan at nandoon yung zealousness niya kaysa isang Kristiyano na nagtapos ng Bible school at akala niya matured na siya, alam niya na ang lahat at hindi na siya nangangailangan ng turo. Listen, yung isa, tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral at sa pagkatuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral, nade-develop yung kanyang bad spirit into good spirit. At pag na-develop yung kanyang good spirit, every time na makikita mo siya, masaya siya. Now, do you understand? This is not the principle of, what do you call this? Ayokong sabihin no, na ito'y prinsipyo ng pagpapalit, no? But, you see, kung yun hong kasalanan ay merong steps, kung bakit natuto kang, bago ang isang tao naging addict, nagsimula muna yan sa isang sigarilyo o nagsimula muna yan sa isang bagay ng kanyang kinaadikan. Yeah. Now, bakit hindi natin pwedeng paltan? Paltan natin na ibang bagay. For example, because you're trying to develop a good spirit. Mainitin ang ulo. Bakit hindi mo paltan ng malamigin? Laging nakasimangot. Bakit hindi mo paltan ng palangiti? Isnabero, bakit hindi mo paltan ng palabate? Pastor, hindi ko talaga kaya. That's exactly what Paul is trying to tell Timothy. From a child. From a child. Because you are in the process of learning, kasama yan. E tignan mo naman yung nagbabalikatan. Hindi sila dati marunong gumising ng maaga. Pero pinilit natin, kaya nga may mga sablay kung tawagin sa kolokyal na pananalita. May mga kaso sila ng hindi pagising ng maaga. Ha? Yung hindi pagising ng maaga, may mga kaso silang ganun. Mayroong mga violation, mayroong mga deduction sa kanilang mga points. You see? Pero ano sabi ng isa? After a week, sabi niya. Narinig niyo kanina dito. After a week, tuminoon na po ako. Kasi inayos ko na rin eh. From bad spirit to good spirit. And nung nandun na siya sa good spirit, mga kapatid, hindi niya sinabing, oh, i-maintain ko na to, ganito na ako lagi. No, you are in danger of falling. Because tandaan natin, bad spirit is a result of undeveloped good spirit. Hindi ka laging nandoon sa good condition or good spirit if you will not develop a good spirit. And developing a good spirit is a product of constant learning. It is a product of constant training. Kaya nga, kapatid, nasabi na, hindi ko gusto yan. Paano mo magugusto yan? Kagabi lamang. Kanina, o kagabi, hinahanap nila yung blue na tali. Kasi nung umalis kami rito, tinanggal nila yung sako na yan, nandiyan sa gitna. Nawawala yung blue na tali. Lumapit sa akin si Alfred, sabi niya, sir, nawawala yung blue tali. Hindi ko alam kung saan nilalagay.
Brad, tanggap nyo na ba na nawala yun? Tinanong nyo na ba si ganito? Hinanap nyo na ba kay ganito? Ewan ko sir, sila ang nagtanggal nun. Kaya nga, sabi ko, tanggap nyo na ba na nawala yun? Tanggap nyo na ba na wala ng gamot yun? Alam nyo, ang nakakalungkot sa atin, pagka tayo sumuko na mayroong pang solution. Pag tinanggap natin ang bad spirit, na alam natin pwede namang mag-develop ng good spirit. Sabi ko, why don't you try to ask? So they asked somebody. Maya-maya nakita ko, hawak na nila yung tali, hindi lamang yung blue, kundi kasama na yung dilaw. You see, bakit? Hindi ako tumigil. Alam kong merong solusyon. Now, do you understand, kapatid, na it is laborious, but kinakailangan, kapatid, alam niyo ba na nakakapagod din yung padagdag ng padagdag ng padagdag ng pabigat ng pabigat, palalim ng palalim yung iyong kasalanan? Ha? Nakakapagod din naman yung magkaroon ka ng bad spirit. Biruin mo, lagi ka nakasimangot. Sa tuwing kausap ka, para kang laging argabyado. Nakakapagod. Mamaya, papunta ka na dito sa kanya, kakausapin mo na sana to, may biglang dumating na hindi mo makasundo, umiwalay ka na lang. Pupunta ka naman dito sa isa, nandiyan na naman yung hindi mo kasundo, umalis ka na lang. Anong gagawin mo? Uwi ka na lang ng bahay. Anong gagawin mo? Matulog na lang na matulog sa bahay? Ang kapatid, ang tanong ko, why can't you develop a good spirit? Tanggap mo na ba na nakaganon ka na sa dyablo o nakaluhod ka na sa harapan ng dyablo? Listen, there is a passage in the Bible that teaches how to overcome evil spirit. There is a passage in the Bible. I'm teaching to you, I'm preaching to you how to overcome it, how to develop good spirit. Hindi ko na alam kung saan ka papupunta after this. Develop a good spirit. Again, mawawala lamang, matatapos lamang yung iyong pag-develop ng good spirit pag tumigil ka ng mag-aral at matuto. Ayaw mo ng turuan. Ewan ko, kapatid, proseso ng buhay yan eh. Alam mo niyo ba yan? Proseso ng buhay yan na ikaw ay matuto. Sinasabi ko lagi sa mga preachers dito, hindi ko mo nagpipreach ka na dyan eh. Hindi ka na pwedeng turuan ng mga nakaupo dyan. Hindi ko mo leader ka na, ay hindi ka na pwedeng turuan ng follower mo. Hindi ko mo nauna ka rito, hindi ka na pwedeng turuan ng bagong dating dito. May mga tao na, boy, I hate that. Nagsasabing, walang ibang pwedeng magturo sa akin maliban si pastor. Who do you think you are? Na ako mismo, na pastor mo, na sinasabi mo na walang ibang magtuturo sa iyo maliban sa akin, ako mismo sinasabi ko, even the little ones, they are my teachers. Because I can learn from them. And bless God, I can. Pwede ako matuto sa mga maliliit. Pwede ako matuto sa mga sinasabi kong walang pinag-aralan kumpara sa aking pinag-aralan. Kapatid, pag tumigil ka na sa pagtanggap ng dapat mong matutunan, matitigil na rin yung pag-develop mo ng good spirit. Good spirit is a product of good training. Nasa proseso pa tayo. Nasa buhay pa tayong nandito tayo sa lupang ito, kapatid, na marami pa tayong hindi alam. And yet, tatayo tayo dyan na magmamalaki tayo ng ating accomplishment sa iba, and because nakalamang tayo ng konting ligo sa iba, sasabihin na natin we are in good spirit. Kumpara sa iba. No. No way. Tignan niyo po ang sabi ng Biblia. Verse number 10.
Sabi ni Paul, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution." Persecution and afflictions. Baba mo sa 12. Yeah. "And all that will live what? Godly in Christ Jesus shall suffer what? Persecution. They that will live in good spirit shall suffer persecution." Sabi, hindi mo maiwasan, pastor, na magkaroon ka ng bad spirit sa mga lukulukong ito eh. Kailan mo ba ipapractice yung good spirit at kailan mo develop yung good spirit kung wala kang makikita mga tao na mayroong bad spirit? That's why when you ask patience, God will give you what? Persecution. Because persecution worketh what? Patience. I hope I'm teaching and I'm preaching to you. Brother, nakakalungkot na kung kailan dapat natin i-practice at ipakita yung ating good spirit, doon naman nawawala tayo sa espiritu. Again, tandaan niyo po ito. Pagka ang tao ho, nagpakilala yan na siya ay merong good spirit, nawawala yung bad spirit. Because again, bad spirit is a result of undeveloped good spirit. Ang dami mga Kristiyano, pag naabot nila yung gusto nilang matutunan na doctrines, matutunan ng mga bagay spiritually, and then pag natutunan nila, parang boom, that's it. Andito na ako. And sometimes, pag inisip natin na medyo nasa mataas na kalagayan na tayo, nasa position na tayo na iba sa position ng iba, karamihan, iisipin na natin, well, I am in good shape. I am in good spirit. Listen, if you cannot come down to the levels of the lowest one, lowest person, huwag mo sabihin, you are already in good spirit. Hanggat nasa isip mo pa na magmalaki ka sa ibang Kristiyano, wala ka pa sa good spirit. Remember, listen to what the Bible said. All scriptures is given by what? Inspiration of God. For what? For what purpose? For correction. For what? Instruction. Upang ang mga tao ng Diyos ay maging ganap na malinis and in good shape before God. Now, do you understand that this is the very purpose of God in sending preachers? In Malachi chapter 4, verses 5 and 6. Malachi chapter 4. All right. Verses 5 and 6. Behold, I will send you who? Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall what? Turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Now, why did God send Elijah? Why did God will send Elijah? Anong purpose? Because to turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. Before God judged the family, then ang sabi ng Biblia, I'll send you a preacher to fix your family. I will send you a preacher to what?
to develop a good spirit in you. That is exactly, kapatid, kung bakit nandito tayo sa simbahan. Yung pag-upo ninyo dyan, makinig po kayo, tapos na po ako. Yung pag-upo ninyo dyan at pakikinig dito, yan yung pagkakataon na tatanggapin ninyo ang salita ng Diyos at upang i-apply ninyo ang isang bagay na ma-overcome ninyo na matagal yun ang hindi na-overcome. By doing so, you are trying to develop a good spirit in you. You are trying to develop a good spirit in you. Nakakita na ba kayo ng tao na halos lahat ng tao kagalit niya? Magsalita ka sa kanya ng tao, wala siyang pupurihin doon. Ah, si ano? Naku, isa pa yan. Magsabi ka ulit ng tao, lalo na yan. Bagit ka ulit, naku, buisit na yan. You know what? Dumating na siya doon, na-attain niya na yung highest point ng bad spirit. Ng kasalanan. That's why ginagawa niya na yung kasalanan. An act of sin is a culmination of event. Wala na, naabot na, kaya nag-produce na ng kasalanan. Now think about this evening. Ang dami na ho nating iniisip. Ang dami na nating kinukonsider. Ang dami na nating ginagawa sa buhay natin. Pero, lagi ba nating iniisip na ang buhay ng tao hanggang ikaw ay nabubuhay ay nasa proseso ka na ikaw ay matututo? Na dapat matuto. Minsan ayaw tayong turuan. Bakit? Ang akala natin, alam na natin yung tinuturo sa atin. Kapatid, nasa proseso pa tayo ng buhay na ito. Napakagandang matuto tayo. Kaya minsan naghihiganti tayo sapagkat ang alam natin, hindi tama yung ginagawa ng iba sa atin o laban sa atin. Kaya ano nangyayari? Nagpa-fight back tayo. And listen, pag nag-fight back ka, natapos na yung learning process mo. Sinaraduhan mo na yung learning process mo. At pag nasaraduhan mo na yon, wala nang madidevelop na good spirit sa iyo. Because again, as you learn the Word of God, as you learn principles of life, you can develop a good spirit. You can develop a good spirit as you learn. But when you stop learning, kaya sabi nga ni Solomon, sa buhay na ito, ay may panahon na ikaw ay dapat mag-embrace and stop from embracing. Sa bawat bagay, may tamang panahon. At sa bawat panahon, may tamang bagay na dapat mong gawin. Dapat mong tapusin. Now consider that sa buhay natin ngayon. Kapag ka sa buhay natin ngayon, kapatid, tinigilan mo na ang matuto, especially salita ng Diyos. Pag tinigilan mo na ito, at sasabihin mo nang alam ko na yan. Look, kaya sabi ko nga, doon sa mga nagbalikatan, alam niyo kung sino at karamihan na nag-enjoy sa balikatan? Yung mga newcomers. Yung mga newcomers. Pero yung mga datihan, sabi nila, alam ko na yan. Alam ko na yan. Ang hindi nila alam, yung alam nila na dapat nilang i-overcome. Now, do you understand? Merong sumulat sa akin na sabi niya, Pastor, salamat na ako'y inilagay mo bilang isang team leader. At bilang isang team leader, ang akala ko alam ko ng lahat ng ginagawa ng mga nagbabalikatan. Ngayon, lalo pa akong na-improve sapagat meron akong natutunan mula sa aking mga team. Mula sa aking mga membro ng team. You understand? Karamihan ng mga hindi nag-join sapagkat alam na nila yon. Akala nila, alam na nila ang kanilang ginagawa sapagkat nagbabalikatan sila. Nagbalikatan na sila dati. Pero yung iba, ang dapat lamang magbalikatan ay yung first time. No way.
Hindi totoo yun. Sapagkat makikita niyo po, kapag ka ang tao nagsimula ng magsabing, sarado na ako para matuto, tandaan mo yan, you're not in good shape. You are bearing in you a bad spirit. Again, no one will maintain. You do not maintain a good spirit. You develop a good spirit. You cannot. Because a bad spirit is a result of undeveloped good spirit. I hope I'm clear tonight. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. I beg you, oh God, to please help your people not to harden their hearts. Alam ko po, Panginoon, maring sa pamagitan ng mensaheng ito, masasaktan ang magpapakatigas sa kanyang puso. At lalo pa, Panginoon, na magpapakatigas at makakapag-produce pa siya ng hindi lamang po bad spirit, but evil spirit. At this time, oh God, nakikiusap po ako sa inyo. Just like the Apostle Paul, sinabihan niya po si Timothy na hindi ka magsawa mula pa sa iyong pagkabata. That was known fully the Scriptures, the Holy Scriptures. And now, you're a preacher, you need to learn more. O Diyos, bigyan niyo po kami ng katulad ni Spirit ni Timothy na handang matuto hanggang sa muli niyo pong pagbabalik at magpapakita po kayo sa amin. Kausapin niyo po ang mga anak niyo ngayong gabi. Please. Your heads are bowed, your eyes are closed. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamagitan ng mensaheng yan. Ikaw nakakaalam ng position mo. Ikaw nakakaalam ng condition mo. Ikaw lang. Tanging ikaw lang nakakaalam. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa, Panginoon. Ako na po ang nakikiusap po sa inyo. At alam niyo po ang aking puso para sa inyong mga anak, Panginoon. Marami po ang mga anak niyo, Panginoon, na naghihirap. Merong kabigatan sa kanilang mga puso because they're keeping bitterness in their hearts and also in their minds. Some are just plain, oh God. Nagkukunwari lamang na wala po silang dinadala, Panginoon. Pero kayo mismo po ang nakakaalam. And by their fruits, you can know them. Patuloy niyo pong baguhin ang buhay ng inyong mga anak. Sino man ang nagmamatigas, Panginoon, kayo po nakakaalam. At nalalaman ko personally, Panginoon, na sila po ay magsasuffer sapagkat mabigat, Panginoon,
sa buhay ng isang Kristiyano, magkunwari at magdala ng sama ng loob laban sa iba. Kausapin niyo po ang bawat isa. Instead of having a bad spirit, oh God, help us to develop a good spirit. Thank you for your people. Thank you for your message. We praise you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen.